The Commander-in-Chief and the others were never likely to travel to America, and the full recommendations of the Fact-Finding Mission, or FFM, should be adopted. I believe it's only him and 2 others that were sanctioned this time. The FFM has listed 6 generals that should be sanctioned immediately. So it doesn't go far enough. It should go further. And the implications of that sanction should go further too. The parameters of the sanctions should go further. You're listening to the latest world news from the BBC. You're listening to the news from the BBC. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 810 AM. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire. Lapid Fire. Lapid Fire. Dito sa DZRJ 810 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapalpan
yung mukha sa lapid file ituubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabukin ang baho mo, sa lapid file walang sinisino. Percy, lapid file! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit po yan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At tayo po ay muli maganyaya sa loob ng 2 oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan. Natatampukan ang mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan. Meron po tayong mga landline dito po sa ating himpilan na maaari po ninyong tawagan para sa mga nais magbigay ng reaksyon. Meron din po tayong text line kung saan maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Sa mga nanonood po naman ng ating live streaming sa FB, sa gawing kanan po ay meron tayong chat room. I-type lamang ang mga reaksyon na atin po naman babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Makakasama po natin sa technical side ang ating technical director, si Braille. Hanggang alas 12 po yan sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Panay ang bisita ng mga dignitaries sa tanggapan ni Manila Mayor Isko Moreno. Nagsimula ang pagbisita mula sa ambasador ng Amerika dito, hindi ho ba? Kanina yata, yun namang ambasador ng Panama. At kahapon, kung di tayo nagkakamali o kamakalawa, yung ambassador ng United Kingdom. Paano ibig sabihin yan? Kinakabahan na yung mga presidentiable niyan. Walang mga presidentiable na ganyan. Ito, hindi naman sabi niya, hindi naman siya tatakbong presidente. Pero sabi nga natin, pagka destiny, naniniwala tayo, kung sino ang nakatadhanang maging Pangulo, hindi mo maiwasan yun. Sabi nga, masagasaan ka man ng pison. Kung hindi mo pa oras, lalapad ka lang. Hindi mo pa oras. Buhay ka, kaya alam, malapad ka. Isipin mo, masagasaan ka ng pison.
Wala, talagang ang tadhana ay merong lihim na mga pamamaraan, ho. Walang makatatarok eh. Walang makatatalos. Meron pa nga pelikula noon Iginuhit ng Tadhana. Di ba si Marcos yun? Bueno, mga kaibigan, iba na ibig sabihin niya. Yung mga bisita na ganyan, sabi ko nga sa inyo. Mukhang inoobserbahan si Isko ng iba't ibang malalaking bansa. Ano po? Gano'n naman Pinag-aaralan. Ano ba ang kakayahan nito? Di ba? Nagpamalas siya ng na maging interesting yung kanyang mga ginawa. So, out of curiosity, eto na po. Wala tayong plano, pero yung tadhana ang nag-aayos ng iyong kwan kinabukasan at kapalaran, ano po. Inihahanda ng tadhana. Ganyan yan. Yan ang mga hindi abot ng pangkaraniwan tao pagka nag-analyze sa mga presidentiable. Di ba? Kaya pinag-aaralan niya. Yung kay Pacquiao lang, kay Pacquiao. Si Pacquiao, una parang minamanok ng Amerikano na maging susunod na presidente ng Pilipinas. Disimulado, naglalabasan ng mga sa YouTube. Ewan ko dun sa mga nakapag-o-observe at hindi naiintindihan. Doon sa mga hindi nakakaintindi, may purpose lahat yun. Mga hindi mo kilalang tao, pangkaraniwang mga tao lang kung tutuusin mo sa paningin mo. Parang dito rin sa atin, pwede ka mag-upload ng video. Pangkaraniwang tao. Ayan nga gusto ng marami. Gusto mag-trending, baka sakali maging overnight sensation sila. Kaya maiingay sa Facebook yan Gustong mapansin, maraming KSP. Pero yung kay Pacquiao, kung pag-aaralan nyo, isipin mo mga itim. African-American. Mga puti. Mga hindi mo kilala, mga pangkaraniwan silang tao, pero nagsisigawaan ng video. At parang ika nga po, may ibig sabihin yun, para kay Pacquiao mga kaibigan, kalahin ninyo sinong sa inyo sa inyong lahat, sa atin lahat. Pag tumakbo si Pacquiao na presidente sa 2022, wala halimbawa si Isko Moreno hindi kasali, hindi siya halimbawa mayor ngayon. O kaya hindi niya nagawa yung mga hinanga ang ginawa niya sa Maynila, hindi niya halimbawa ginawa yun. Mayor siya pero hindi ganyan ang ginawa niya, pangkaraniwan lang, halimbawa. As is where is lang, kung ano yung dinatnan niya, yun din ang takbo ng Maynila. Halimbawa, at si Pacquiao sa mga presidentiable, maraming pumoporma, di ba? Kung halimbawa, ipagpalagay natin, si Pacquiao po yung tatakbong presidente, most probably siya na
walang pwedeng ipantapat sa kanya. O kaya sa palagay ninyo, sino ang pwede nyong itapat kay Pacquiao? Hindi, wag muna nating isali si Mayor Isko Moreno. Kasi ganyan-ganyan na nangyari noong 2010. 2010 presidential election. Sigurado na sila eh. Bilyar eh. Ano nangyari? Wala kang magagawa. Doon dinala ng tadhana eh. Talagang hindi nakatadhana si Bilyar. Sipin mo, ang tagal kumampanya ni Bilyar. Kwarta rito, tapal dito, tapal doon. Nag-ipon ng survey. Isang baol. Lahat ng survey binili, pati sa sari-sari store. Kalain mo mamatay si Cory Aquino. At nung mamatay si Cory Aquino, marami nakiramay. Nakita ng tao, dumaan yung sasakyan. Merong panot na nakapangalumbaba. Ba naawa ang tao? O, yung ba, tatakbo ba yun? Di ba senador si Panot nun? Wala naman balak kumandidato yun eh. Akalain mo na buhay yung mga kuryista. Kahit saan ako magpunta, noy-noy eh. Sabi ko pa nga eh, hindi nyo naintindihan ano. Nandun pa tayo sa isang impilan. Ano sabi ko? Lumabas kayo ng karsada. Wag mo nang gamitin yung yung utak mo sa pag-iisip. Sino mananalong presidente. Ganito gawin mo, tumayo ka sa karsada. Obserbahan mo lahat ng dumadaang sasakyan, mga bihikulo. Especially mga private vehicles. Tignan mo kung ano nakadikit na sticker. Yellow ribbon na may kalapate. Pagkatapos, tignan mo kung ano yung susunod na maraming sticker. Meron susunod. Pero pag binilang mo sasakyan sa 10, pag nagkaroon ng isa, swerte na. Yung check na kulay orange. Yun ang kay Bilyar, di ho ba? Sabi ko, tapos na ang komida China. Yari na. Si Noynoy ang magiging presidente. Yan ang sinabi natin noon na Kwan, malayo pa. Wala tayong magagawa, tadhana yung nagpapasya eh. Kahit sino pa ang gustuhin natin presidente, sinubukan nilang mabasag yung boto ni Panot, di ba? Tumakbo pa yung ibang kandidato, merong isa na sayang. Si Gibo, pinsan niya rin yun eh. Pero mas maganda ang ang track record noon. Talagang yun, merong maipagmamalaki, kagalang-galang. Naging defense secretary at that time, defense secretary siya. Maganda ang image, malinis. Maliban sa Hacienda Luisita. Di ba kasi kuhang ko pa rin yan eh. Alam niyo yung kuhang ko, may mga magkakaaway dyan. Magkakagalit. Pero pagdating sa politika, may mga laban yan eh.
Para si Danding, di ba? Tsaka yung sila Cory Aquino. Mga kaibigan. Pero pagdating sa personal na interest nila, yung Hacienda Luisita, interest ng lahat ng Kohangko yan eh. Hindi lang naman kila Panot yan eh. Kalaban mo sila lahat dyan. So, yun lang. Maganda image ni Teodoro Gibo. Ha? Ni Gibo. Kaya lang, nagiba. Akalain mo, nagtakbuhan. May mga iba pa. Sila Bayani Fernando. Nagtatakbo yan, di ba? Alang ginawa si Bayani Fernando kundi magkaraoke. Habang nagtatalumpati si Richard Gordon sa kampanya at nagpapaulan ng laway, mga kaibigan, si Bayani Fernando, may baong karaoke machine doon sa loob ng kotse. May malaking sasakyan. Kanta ng kanta para luko-luko. Ano ang intensyon no? Bumasag ng boto. Kasi yung repetition lang, ano lang yun eh. Inulit lang yun eh. Nangyari yan nung tumakbo si Plander Estrada, di ba? Ang daming tumakbo, puro lakas Enyo City yun. Sila Renato de Villa. Dami, para makabasag ng boto. Pero na nangyari, wala rin. Kasi yung botong nakuha nung nanalo, yung si Plander Estrada, naging stable yung boto niya. Nag-ati-hati sila. Ang intention bumawas ng boto sa kanya para makatulong doon sa pangunahing kandidato sana noon, si Joe DeB. Ganun na nangyari sa panahon ni Panot. Sayang yung Gibo di ba muntik pang i-appoint ni Presidente Duterte yan? Inalok ng pwesto ng pag-upo ni Presidente Duterte. Isa yan sa mga nagpunta ron sa Davao. Kaya kayo, pagkadating sa mga kori-kori, hindi nyo masyadong naintindihan ng politika. Lalo kung ngayon lang kayo mga pinanganak, hindi nyo naintindihan eh. Sige po, di ba? Kohangko yan. Isa yan sa mga heredero ng Hacienda Luisita. Pero inalok yan ng pwesto. Ayaw lang tanggapin. May honor eh. May dignidad. Nahiya siya na tumanggap ng pwesto o kaya siguro mas gusto niya na yung pribadong pamumuhay. O kaya kasi ang papalitan, di ba kamag-anak niya, pinsan niya rin. Baka meron silang ibang iniiwasan. Yan ang mga factors na dapat ninyong malaman. Eto, sasabihin ko sa inyo. Sino mga presidentiable na sinapawan lahat ni Isko Moreno? Meron pa ba tatalo sa popularidad ni Pacquiao? Yan kahit anong paliwanag ang gawin mo. Paliwanag mo si Pacquiao, medyo yan. Mabuti naman tao yan. Paminsan-minsan. Kahit nakakalug ang utak niya sa boxing, maayos naman. Kanya nga lang, medyo maraming kulang. Kasi ang pag-uusapan natin dito, gobyerno na eh. Kung tatakbong presidente yan. Diba? Pilipinas na pag-uusapan natin. Interest na ng lahat, ng bansa at ng mamamayan.
buong bansa, buong mamamayan. Hindi ba? Pero kahit na ano yun kahit sabihin mo paliwanag mo kung mayroong tatakbo. Halimbawa, ibang tatakbo. Mamaya na yan. Tutuloy natin yan pagkatapos po ng ilang mga mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight to the point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is brought to you in part by PAGCOR, creating opportunities beyond gaming. Healthline is also brought to you by PCSO. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Jacinto Color, steel roofing, you can be sure it's durable. Jacinto Style. Jacinto Color, steel roofing, high quality, quick delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Quick delivery. Jacinto Style. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Maraming gustong kumandidato sa 2022. Iba nagsisikap, nagsisikap sila. Panay ang publicity. Lahat na lang mababasa mo sa dyaryo kahit walang katorya-torya yung sinasabi nila, nalalathala sa mga pangunahing pahayagan at sa radyo kasi may may hawak silang mga media, may mga grupo yan . Ngayon, mga kaibigan, merong iba naman, pero ito halos lahat ng mga kandidato na itong mga mga pumoporma. Tawagin muna natin sila yung mga wannabes, mga pumoporma na maging presidente. Sino-sino yan? Si Cynthia Villar. Si Grace po. 'Di ba? Kaya nga yung survey bago mag-eleksyon, pinag-aawayan nila yung number 1 at number 2, 'di ba? Nagkakarera sila ron, nagko-contest sila. May lalabas na survey, si Grace po una. May lalabas na survey, si Villar ang una. Pero baliwala yung survey, nakita ninyo? Si Isko Moreno ba, si Narbay? Pero sino ang pinaka-popular na personality ngayon sa Pilipinas? Si Isko Moreno. May survey ba yan? Wala. Kahit saan mo ilagay yan, mga kaibigan. Tignan ninyo ang mga pumuposisyon. Ping Lacson. Tatlo na, di ba? Grace po, Villar, Lacson. Kaya nga yung si Villar nagalit kay Pacquiao. Napanood nyo ba yung video? Na-record sila na pinagalitan ni Cynthia Villar si Manny Pacquiao dahil si Pacquiao nagpapapirma immediately after the election, itong last election, para sa expression of support kay Tito Soto bilang Senate President. Si Tito Soto, pwedeng contender yan, malakas yan, hindi pwedeng maging mahina yan. Kasi alam nyo,
si Soto, malakas na kandidato. Bakit? Maraming butante na mahina ulo. Nanonood lang ng Itbulaga. Okay na sa kanila yun. Mga kaibigan. Sino pa? Di ba? Lacson, Villar, sino pa? Pacquiao. Si Pacquiao, kahit pagsamahin mo lahat yan, yung presidential na yan, si Pacquiao yung dyan, leading sa mga kandidato na yan. Kahit tumuloy pa lahat yan, mga kaibigan. Hindi ho ba? Di ba nung nakaraang presidential election, na tumakbo si Presidente Duterte, ano intention ng ibang tumakbong presidential? Hindi ba makahati ng boto? Di ba? Kay Binay. At okay Grace po, okay Binay. Kasi yun na naglalabang kandidatong malakas eh. Pero maintindihan mo yan, yung connection nila sa dating administrasyon. Lalo si Grace po, identified kay Panot yan, di ba? Ngayon, maraming factor ang presidential eh. Kaya lang, hindi, yung merong pagkakataon, ito nga yung divine intervention na sinasabi. Yung hindi natin inaasahan, divine providence, kung tawagin. Yan din yung tadhana mga kaibigan Hindi ba? Pag nakialam yung tadhana, kahit anong lakas mo, mababaliwala yan. Kahit anong dami ng pera mo. Katulad ni Manny Villar. Ang tawag na nga kay Manny Villar noon, M-O-N-E-Y. Ang spelling na ng pangalan niya. Sa dami ng perang pinakawalan. Sa dami ng binayaran. Lahat. Ultimo sa media, majority dyan, Villar Kasi majority bayad ni Villar. Noong 2010 yan ano nangyari sa pera niya? Sayang. Di ba? Pati effort nila, nasayang Sipin mo, dami survey niyan. Uupo na lang siya Mamamasyal na lang kung saan-saang mga probinsya para kumampanya. Ang publicity niya, tuloy-tuloy na. Bakit? Isang baul yung survey Di ba? Ultimong survey ng sari-sari store, bibili ni Villar noon. Para laging may ilalabas sa dyaryo. Maya't maya. Bukas ito naman. Sa isang linggo to, sa isang linggo to. Ganon. Mga kaibigan. Wala na, kaupo na lang, di ba? Kampanya rito, kampanya ron. In fairness, kami noon, nanyayahan pa ni Villar na magtanghalian sa Sofitel Hotel. Yung mga officers nung isang media organization. Kami lahat. Nakita ko kung sino yung mga bayad dun ni Villar yun. Akalain mo nangyari, namatay si Cory. Naawa kay Panot, nakapangalumbaba dun sa loob ng sasakyan, di ba? Isipin mo, biglang ang nagpatakbo sa kanya, yung publiko. Ngayon, eto na naman tayo. Pinagandaan, nag-aaway-aaway pa di ba? Ang mga partido. Meron nagtayo pa ng hugpong. Meron ng partidong PDP laban, nagtayo pa ng hugpong. Pamprobinsya raw yun. Ba't umiikot sa buong Pilipinas? Bakit lahat nagsiksikan doon? Di ba? Ngayon, bakit? Kasi si Mayor Sara Duterte, mukhang interesadong kumandidatong presidente sa 2022. Di ba? Pero sa patas at patas na laban, yung kanila, pinaghihirapan nila
na abutin yung presidency sa pamamagitan ng mga publicity lang. Bigla, sumulpot yung Isko Moreno. Naging mayor ng Maynila. Gumawa ng maganda. Maganda ginawa. Walang nakagawa nung kanyang ginawa. Di ba? Ano nangyari? Para sila lahat kwan. Binuhusan ng malamig na tubig. Lahat nagpupuntahan doon. Ultimo mga ambasador, yan, mga barometer yan, tandaan ninyo. Mahalaga rin, kahit na sabihin mong wala silang pakialam sa eleksyon natin, mahalaga ang suporta ng mga malalaking bansa. Bakit? May mga negosyo rito yan eh. Diba? Yung mga bansa nila, may mga interest dito sa Pilipinas na maaaring maging hudyat yun para yung suporta nila financially or otherwise ibigay kay Isko Moreno. Nalechi na sila. Kahit anong dami ng pera ni Pacquiao, pera mo yan, pinaghirapan mo yan. Eto, sasalok lang ng pera. Nung last election lang ilang election? Ang daming nagbigay ng pera kay Isko. Baka akala ninyo. Ang balita ko nung huli, nung malapit na eleksyon, tumanggi na si Isko. Tumanggap ng pera sa iba. Kasi sumobra na pondo eh. Baka raw magkautang na loob pa eh. Sure winner na sila eh. Alam nila eh. Kaya hindi na tinanggapan yung iba na nagbibigay. Di ba? Tsaka pansinin ninyo, bakit ang mga bansa nilalapitan si Isko? Paano? Bukod dun sa nagawa niyang mabuti, maganda. Di ba? Yung pagpapatupad ng rule of law na lagi nating sinasabi sa programa natin, yan ang problemang pangunahin ng Pilipinas. Yung rule of law, kung paanong i-restore ang rule of law. Kaya nga humanga tayo kay Duterte. Di ba? Bakit? Kasi nga, ang example ng rule of law, dun sa Davao, maganda ang patakburon. Bakit ba hinahangaan ko at patuloy nating hinahangaan si Mayor Alfredo Lim dahil sa rule of law? Yun yung sinabi ko nung nakarang eleksyon, presidential, sa radyo. Hindi naintindihan ka ako nito eh. Ng mga kalaban ng ibang kandidatong presidente. Di ba kung ano-ano sinasabi nilang issue, hindi naman issue. Nagpapakalalim sa mga issue kung ano-ano. May mababaw, may malalim. Pero isa lang ang issue kako. Ang issue ay rule of law. Kaya nanalo si Presidente Duterte. Di ba? Hindi pa nga siya kasali sa survey, di ba? Kulelat lagi. Sino lang nagsasabing mananalo siya? Tayo lang. Rule of law ang issue. Di siya mananalo. Bakit? Lahat ng kandidatong kalaban niya, walang, walang napatunayan sa rule of law. Siya meron noon, doon sa Davao. Ngayon, sa takbo ng gobyerno niya, hindi natin nakita yon, yung rule of law. Rule of majority, baka meron. Diba? Majority rule, meron. Pero yung restoration ng rule of law, wala eh. Nabigo. Bakit? Nahaluan eh. Kontaminado. Na-contaminate ng mga mapagsamantala. Yun yung mga nakapaligid.
At saka, yung mga sumabutahe. Sino? Yung drug war. Sino sumabutahe dyan? Di ba mga pulis din? Hinaluan eh. Ngayon, bigo. Ngayon, ito. Ipinakita ni Isko Moreno ang implementation ng rule of law, mga kaibigan, na wala kang sasaktan. Di ba? Physically. Wala. At emotionally, wala. Wala kang torturin. Ha? Wala kang isasalvage. Walang EJK dito. Ha? At ang pananalita rito, mahinahon. Walang mura. Yun. Yan ang epekto kung bakit yung mga foreign dignitaries nagpupunta kay Isko. Yan ang rule of law. Mga kaibigan. O sige, sabihin nyo ngayon sa akin, si Pacquiao, napakasikat na tao, sino nagpunta sa kanya bilang isang presidential? Kung sa bagay, malayo pa eleksyon. Pero mukhang kasi nga, yung mga kumakalat na propaganda para kay Pacquiao sa social media, especially YouTube, mga kaibigan, yun ang platform na ginagamit, kalimitan, yung YouTube. Mukhang hindi nagkiklik. Hindi pumipika. Pero, kung si Isko Moreno po hindi nakagawa ng maganda, malamang si Pacquiao pa rin, kahit sabihin mo, kasi hindi pa naiintindihan ng marami yung ibig sabihin ng mga inilalabas sa YouTube na nakikita namin Hindi nila kayang i-digest pa yun. Hindi pa nila nauunawaan. Pero, iginagawa na ng magandang imahe si Pacquiao. Baka akala ninyo. Kaya lang ano ang gusto ng tao? Dito nakita natin. Ito dapat ninyo makita Ang tao, naghahanap ng resulta. Naghahanap din ng leader, mga kaibigan, na makapag-deliver nung resultang hinahanap nila. Ano yun? Rule of law yun Yung ginawa sa laban sa mga vendors, sa mga obstructions, mga kaibigan. Ano tawag mo ron? Rule of law. Simple law nga Di ba pinakasimpleng batas yung mga ordinansa, mga local ordinances? Na lalong kayang ipatupad dyan dahil localized lang yan. Akalain mo hindi napatupad ng ni Erap Estrada? Bakit? Sila yung sumisira sa rule of law Di ba? Kasi wala silang pakialam. Di ba? Basta importante yung pera. Ganon sila kawalang hiya. Ganon kakapalang muka, katibay yan sikmura ng kanyang buong angkan. Lahat sila nakikinabang sa Maynila. Lahat sila, ginamit nila yung Maynila. Yung buong angkan ni Erap, mga kaibigan. Ngayon, tinan mo si Isko, dinadalaw ng ambassadors. Sana kung pangkaraniwang ambassador. Baka taga-ambassador hotel lang yun Hindi. US ambassador. Diba? British ambassador. Itong Panama, wala yan, mga piyait-piyait yan. Pero ganun pa man, dalawin ka ng ambassador niyan. Kung ako tatakbong presidente, ano na ako, maiiyak ako sa sarili ko. Di ba? Bakit siya dinadalaw ng ambassador?
Oh, sila naman nakapwesto rin, di ba? Mas matataas pa nga pwesto nila eh. Oh. But si Inday Sara, hindi pinupuntahan ng mga ambassador. Di ba? Bakit ito pinupuntahan? Oh. Sipin mo, may isang buwan na ba si Isko? Wala pa! Ha? Ang dami pang ipapakitang milagro niyan. Kaya yung mga presidentiable eh. Ito, pag-ingatan ni Isko. Meron dyan na mga magpapakita sa kanya ng maganda. Katulad ni Atienza. Alam niyo, ang pagbasa sa kilos at sa body language, yun ang pinaka mas angkop na itawag, yung body language. Halimbawa, bigyan ko kayo example. Yung bang sa palagay ninyo, pagpuri ni Atienza kay Isko Moreno, para saan yun? Palagay niyo. Para saan? Yung ba'y talagang, kasi sinasabi niya, nakikikami pa nga eh. Yung intention, yung layunin ni Isko na mabalik yung mural ng Manila City Hall, pinalalabas niya, layunin niya rin. Kaya, pag nagsalita siya sa media, kami, anya, kami, si Lito Bulaklak at Atienza. Sa palagay ninyo, walang motibo yung pag-express ng kunyari suporta niya kay Isko Moreno? Tagabang sinusuportahan niya yan? Yan ang dapat ninyong titignan. Dalawa yan eh. Kasi meron siyang interest. Marami, kung tutuusin ninyo. May agenda. Yan ang pag-iingatan ngayon ni Isko Moreno dahil pag napasok siya ng mga ganyan tao, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Diyan pa lang sa Maynila pa lang eh, sa pagiging bilang mayor dapat pa, ngayon, yung pag-ingatan niya na yan eh. Di ba? Kasi tsak na may mga magtatangka eh. O katulad halimbawa, tinanggal mo yung vendors. Bakit may naglagay? Kulay asul naman ang payong. Mga tarantado yun eh. Mga barangay chairman, lalo na ni Nandiya sa Quiapo. Walang niya yun, makapalang mukha nun. Si Misola. Yung Inchik. Inchik yun. Ngayon, hindi naman yun. Hindi si Isko may gawa nun. Sila may gawa nun. May mga gagawa, di ba? Pipilit pa rin nila na kumita. Yan yung mga taon dapat na mag-ingat ka di ba? Kasi kaya lang nagsisip-sip sa iyo yan, merong gustong mapala. Yun yung sinasabi natin. Gagawin ba nila yan kung wala mapapala? Tingnan mo to si Presidente Duterte. Pag yan malapit ng bumaba sa pwesto, matatapos na yung termino, hindi mo na makikita marami dyan na nagsip-sip yung mga naipwesto. Wala na yan. Lumilipat na yan kung saan-saan kampo. Nag-i-establish na ng koneksyon if possible sa lahat ng tatakbong presidente, nakakonect sila. Para kung sino manalo dyan, pasok sila. Di ba ganun din naman nangyari kay Presidente Duterte? Marami dyan galing sa kampo ng kalaban niya. Yun yung mga unang na-appoint. Mga kaibigan, ang kinampanya, hindi lang alam ng publiko. Bakit? Kasi yung papel na ginampanan nila sa panahon ng kampanya, hindi naman for public consumption eh. Kamukha halimbawa, si Toby Chongo, Chanko. Di ba Binay? Bakit? Siya campaign manager eh. O ano man siya eh. High profile yung kanyang role na ginampanan. Yun alam mo, doon siya kay Binay.
Pero yung iba, halimbawa, yung sa media, kilala nyo ba yun? Sino nagmamanipulate sa media? Hindi nyo alam. Di ba? Hindi alam ng publiko yun kasi nakatago yun. Sino nakakaalam nun? Di yung mga nasa media rin. Di ba? At marami pang ganyan papel na yung mga yun, ang dami nakapasok kay Presidente Duterte. Kaya ang laki ng pagkadismaya ko dyan eh. Isipin mo, yun ang lagi nating ibinababala. Di ba? Nauuna pa sa handaan eh. Parang kay Cory, di ba? Kaya nga sinasariwa natin doon dahil paulit-ulit ang kasaysayan. Katulad kay Cory, di ba? Unang banat namin kay Cory na yung sinasabi kong idinulog namin na kaso sa Korte Suprema, yung tungkol doon sa Mandamus. Para saan yun? Para doon sa paglalabas ng pangalan, yung kumukuha kami ng dokumento sa GSIS na ayaw ibigay sa amin. Ang hinihingi namin dokumento, yung listahan ng mga assemblyman. Di ba may assemblyman noon? Mga batasang pambansa members, assemblyman ang tawag sa kanila dahil semi-parliamentary tayo hanggang sa mag-snap election eh. Ano yung listahan na yon? Ito yung listahan na ilang araw na lang bago ganapin ang snap election ay umutang itong mga assemblyman na ito sa GSIS. Panahon pa ni administration ni Pangulong Marcos yun. Ilang araw na lang yun. Nakautang naman sila. Hindi naman sila membro pero wala silang collateral. At ang masama, yung mga membro pag umuutang, hirap na hirap. Bago sila makautang, maliit lang. Ito, milyones eh. Ang lalaki ng inutang nito eh. Hindi na nga natin alam kung nabayaran. Kasi inabolish yung yung dating constitution, nagkaroon bago, nabaliwala na lahat yan. Di ba? Parang yung ninakaw yung pera sa Central Bank, pag upo nila Cory, baka kala ninyo. Ninakaw nila pera ng Central Bank. Sinabi nila lahat, si Marcos, ang keyword lang para makapagnakaw ka kay Cory nung umupo si Cory. Ang susi, ang sasabihin mo lang, ninakaw ni Marcos ang pera dito sa ganitong ahensya. Diba, naupo ka sa isang ahensya, ninakawan niya ni Marcos. Sino pa magkaka-interest na bosisiin yun? Lahat ng sabihin mo labang kay Marcos, gustong paniwalaan itong mga bugok. Diba? Lahat ng isubo mo sa kanila, na kasalanan, ibibintang mo kay Marcos, tatanggapin nila lahat eh. Ganun ang klase ng lipunan meron tayo at that time. After the EDSA Revolution, kuno. EDSA kudeta. Di ba, EDSA Revolution yung kudeta yun eh. Nauwi sa people power. Mga kaibigan. Huwag kayong papayag na yung history nalalaman ninyo, baluktot. Katulad ng ginawang pagbaluktot sa kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. Ganyan naman yan eh, binabaluktot eh. Diba? Kahit sa mga politiko, dami dyan, walang hiya eh. Kung pwede lang eh, sila yung lalabas na bayani at yung mga bayani, yun ang mga traidor sa bayan. Diba? Katulad yung mga sila Andres Bonifacio, yan. Si Jose Rizal, di ba? Pinalabas eh. Bandang huli, pinalitan yung libro. Di ba? Binago yung mga sinulat ni Rizal. Meron pa silang nilabas na kuwan. Nakuha daw nakatago raw sa lampara na si Rizal daw, binawi yung mga sinabi niya. Natagpuan daw yun. Hay, sa mga kaibigan. Linti ka mga Pilipino. Kung magpagamit eh. Mahirap, uto-uto pa. Kung mapayag,
Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. You're listening to Oldies but Goodies on the original. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy ho tayo. Ito, ini-example ko kanina si Atienza. Ano layunin yan? Samantalang nung siya nakaupong mayor, ginamit niya si Isko, konsihal, sa mga ordinansa, mga resolution, sa konseho na pabor sa kanya. Yung pakikinabangan niya, magagamit niya, pagpapayaman niya sa Maynila. O nung bandang huli, di ba, initsapwera nila si Isko Moreno? O may nagawa ba si Isko? Wala, kundi maghimutok. Pero ang pinagyayabang niya, Atienza, mayor ako eh. Di ba? Wala kayong magagawa. Sino ka ba? Yun nga, kasi may mga anak siyang politiko rin, di ba? Yung si Sakim Atienza. Konsihal din at that time. Mga kaibigan. So, sino unahin niya? Interes ni Isko, interes ng anak niya. Di siyempre, anak niya. Di ba? Ba't ko papopormahin to? Di mawawala ng pagkakataon tong anak ko. Yung pagkakataon ng anak ko, bibigay ko sa'yo. Ganyan mag-isip yan eh. Yung mga politiko, lalo si Atienza. Mga kaibigan, alin? Yan sinasabi niya, di ba, unang puri niya kay Isko, gumaya sa atin. Dito niya lang narinig yun eh. Ginaya niya yun eh. Na si Isko Moreno, pag tinuloy-tuloy ang mga ginawa niya magaganda, di ba? Ayan, saksi kayo. Si Kaani nga eh, nag-post eh, para hindi makalimutan eh. Sinabi niya, July 3, sinabi ni Ka-Percy, si Isko pwede maging presidente. Di ba tayo nagsabi, ba ilang araw pagkatapos pinalipas lang, di ba? Ba, si Atienza naman, pwede raw, tumakbo sa mas mataas na posisyon si Isko Moreno. Ginaya lang. Lahat ng sinabi natin dito, yun ang ginamit niya sa dyaryo, pinalabas niya, siya nagsabi. Nakikinig siya rito eh. Tsaka yung bata niya, si Popoy, yung matagal niya, si Monsod. Nasa lubong kayong dalawang yan eh. Magkasama doon sa
Diyan sa Makapagal. Oh, nagulat yung Monsod eh. Kasi kahit matagal ko na siyang kilala, palibasa, mga akala mo kung sino yan pagka napupwesto. Hindi niya alam, matagal na kaming magkasama kay Atchesa nung araw. Ha? Kaya lang, sila yung sila lang yung nabibigyan ng pwesto, sila lang ang nakikinabang eh. Oh, kaya hindi niya ako kilala, mga kaibigan. Nung magsalita ako, kasama ko pa si Peter Peter Talastas. Oh, sabi niya, kayo ba yung yung sa gabi? Yung lapid pa? Ay ko, kaming biglang sumimangot si Atchesa. Kasi ayaw niyang ipapaalam na nakikinig sila Di ba? Oh. Napansin ko yung reaksyon ng mukha niya, nag-iba Mga kaibigan nakikinig sila rito Nagpapanggap lang, hindi Di ba? Ngayon, ito, ugali ni Atchesa, tandaan nyo, kaya ako sinasabi, mag-ingat ka, hindi lahat ng pumupuri sa'yo, talagang sa ikabubuti mo, o kaya ikabubuti ng Maynila, ang intensyon nun. Ang intensyon nun, may agenda yun. Personal or mga iba pang agenda. Halimbawa, ito, tignan ninyo, sinasabi niya, nakikisya dun sa, sa mural na pinababalik ni Isko Moreno sa City Hall. Property naman talaga na Maynila yun. Kaya lang pinagawa yun kasi na-damage yun. Sayang. Ang laki nun siguro taon nang bibilangin talaga, binilang, para yun ma-restore. May mga curator yan di ba? Mga curator sa arts. O kahit sa ibang bansa, ganun din yan Ngayon, nakikisya ron. Kami, para mapadikit siya kay Atchesa. At sinabi siya na, di ba, yung ginagaya niya sa atin. Ako, wala akong agenda dahil wala naman akong balak tumakbo. Wala naman ako anak na papapasukin sa politika o papasok diyan. Wala Wala akong interes, di ba? Kung ano man ang magandang sinasabi natin, sila meron ngayon, halimbawa, bigyan ko kayo example. Bakit niya gustong tumakbo si Isko sa mataas na posisyon? Dahil ba para manalo? Hindi. Diretsahan tayo. Kaya niya gustong tumakbo si Isko sa mataas na pwesto para yung anak niya magkaroon ng pagkakataon. Ilang beses nang natatalo At saka siya. Di ba? Ilan yung anak niya? 2. Yung isa konsyal babae. Katikit pa ni Isko Bakit ko sinabi to? Kasi matanda ninyo si Mayor Alfredo Lim, kumandidatong presidente noong 1998. Ang presidentiable nun, di ba si Erap? Labang kay Erap, kumandidato siya. Siya naman, kumandidatong presidente. Mayor siya noon ng Maynila. Matandaan ninyo. Si Mayor Alfredo Lim. Hindi siya nanalo Ngayon, nung kandidato na si Mayor Lim na presidente, dahil mayor siya, wala naman siyang obligasyon na magbitiw sa pwesto o i-relinquish yung kanyang pwesto sa vice mayor. Vice mayor si Atchesa noon. Wala man siyang obligasyon na i-turn over sa vice mayor yun. Bakit? Elected siya Ginagawa lang yun doon sa mga appointed. Yun lang ang may obligado, umalis ka sa pwesto mo kung kandidato ka na. Obligado yun. Pero kung ikaw, incumbent, hindi ka kailangan mag-resign o mag-relinquish ng iyong position
para bigyan mo ng pagkakataon yung vice mayor habang ikaw ay kumakampanya. Wala yun. Ngayon, ano ginawa ni Atienza? Bago tumakbo si Lim, siya ang nagbuyo eh. Kumandidato si Lim na presidente. Bakit? Vice mayor siya eh. Pag kumandidato si Lim na presidente at hindi nanalo, upo siyang mayor. Wala na si Lim eh. Di ba? Magtatapos yun after the election. Ngayon, manalo man, makikinabang pa rin siya. Well, nothing to lose. Pero, nasa kanya na yung pwesto. Ano ginawa niya nung hindi pa nagre-relinquish si Mayor Lim? Nilapitan niya. Dinala buong pamilya. At doon, nag-iiyak, labas ang uhog. Nagsusumamo kay Mayor Lim. Walang hiya yan eh, si Atienza. Nagsumamo, yung buong pamilya, iyak sila. Para si Mayor Lim, bigyan na siya ng pagkakataong makapwesto ng mayor. Kasi, kandidato na siyang mayor eh, di ba? Habang nakaupo siyang vice mayor, acting na siyang mayor, kandidato pa siya, mayor. Yun ang gusto niya mangyari. Mabait din si Lim eh. Pumayag eh. Di ba, after election, ano nangyari? Natalo si Mayor Lim. Nanalo si Plander Estrada. Alam nyo, kauna-unahang ginawa ni Atienza pag upong mayor, ang ano ko pa nga dyan, natalo yata yan eh. Dinaya niya lang yung eleksyon nun eh. Mandaraya rin yan eh. Ngayon, ano ginawa niyan? And then, nandaya ito nung second term niya. Yung first term nga, nanalo siya. Di ba? Pagka panalo, alam nyo kauna-unahang ginawa ni Atienza? Lahat ng ipinasok ni Mayor Lim o nakapagtrabaho sa City Hall dahil kay Mayor Lim, tinanggal lahat ni Atienza. Ganyang kawalang hiya yan. Pagkatapos ng eleksyon si Lim nagpunta yata sa Amerika. Hindi ako nagkakamali. Pag alam nyo, nung mabalitaan ni Mayor Lim yun dahil tumawag sa kanya yung mga tao, nagsumbong. Alam nyo, si Mayor Lim, 2 araw pa lang yata nasa Amerika, umuwi rito, sinugod si Atienza sa opisina. Pero walang hiya eh. Mga kaibigan eh. Walang utang na loob yan si Atienza. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob yan. Walang hiya yan. Manipulator yan. Kamukha ni Erap yan. Gusto niyo pang, ang dami, naku, sus Mariosep. Si Eva Estrada Calao, natatandaan ninyo. Di ba sabi ko nga, si Eva Estrada Calao, yan ang nagbihis kay Atienza sa politika. Dati lang barangay chairman yan eh. Panahon ni Marcos eh. At saka yan PIO ni Ramon Bagatsing, ni Mayor Bagatsing nung araw. Siya PIO, nirereklamo nga ng mga media yan eh. Kasi yung mga media ron, tinatalo niyan. Binubulsa niya yung pera ng media sa City Hall. Mga kaibigan. Ngayon, ano yan? Bayanihan dancer din yan. Bago yan napasok kay Bagatsing. Mga kaibigan. Kaya ang profession niyan talaga, tinikling. Inapangasawa niya. Bayanihan dancer din yan eh. Ngayon, eto na. Hindi ba? Kwan yan?
tinulungan niya ni Eva Estrada. Di dating senador yun, ha? Si Eva Estrada Calao. During martial law, yan ang naiwan dito sa Pilipinas Yung mga lalaki, Liberal Party nagtakbuhan sa Amerika. Si Eva Estrada Calao, labas-pasok sa kulungan yan. Huhulihin, makakalabas. Huhulihin pag nag-rally. Hulihin. Ganon ang nangyari kay Eva Estrada Calao. At matapang na hinarap ang lumabang kay Marcos. Ang kalips to lips pa naman ni Eva Estrada Calao. Si Eva Estrada Calao, ibang klase nung araw, mga kaibigan. Ha? Lintik ang dating niyan. Oh. Kumbaga, may asim talaga yan, di ba? Lalo na, matapang. Nakikipag-lips to lips sa, sa Armalite. Isipin ninyo. Yung mga nagsipagtago sa Amerika. Kaya nung after revolution, ito ginawa niya na sa siyensya. Akalain ninyo, nagpatawag ng ng Liberal Party. Itong mga walang yan Liberal Party, sila Joby Salonga, yung mga nagsipagtago sa Amerika. Diyan pa ginawa sa National Press Club. Liberal Party. Akalain ninyo, alam nyo, diniklara nila ron, tinatanggal nila si Eva Estrada Calao, tinanggal nila presidente o leader ng Liberal Party. Samantalang yun ang naiwan dito, nakipaglaban dito. Kababaeng tao. Ang masama, sinuportahan ni Atienza. Kasama siya sa mga nagpatalsik kay Eva Estrada Calao. Eto Nung time na yon, si Atienza naging assemblyman na yan sa panahon ni Marcos Si Eva Estrada Calao ang tumulong dyan, nagbihis sa kanya. Akalain nyo, nagawa niya yon? Ano tawag mo ron? Di ba ulupong yung ganon? Mga kaibigan? Ngayon, ano masasabi mo, ingkong, dyan sa ginawa na yan Atienza? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Si ingkong. Ngayon, ano pa? Naku, sa ibang araw, kasi baka naman maubusan ako na ikukwento sa inyo sa ibang araw. Ano ito? Di ba yung ginawa niya kay Lim, Tama ba yun? Tanong ko sa inyo. Ito nung tatakbo si Atienza na, unang tumakbo yan, kasama rin ako yung mayor, talo kami. Diyan ako sumuporte. Ang kalaban niya si Mel Lopez. Si Mel Lopez sinusuyo ako noon. Kabataan ko yun Yun ang kagandahan, kabutihan naman kay Mel Lopez. Yung pagiging politiko niya, yung talagang yung lumang politiko. Baliwala sa kanya yung mga sinasabi mo, pag nagkita kayo, gusto niya maging kaibigan ka. Ganon si Mel Lopez. Kahit ganon yun, si Manila Hondigo. Di ba? Kasi si Mel Lopez, naging konsihal nung araw sa Maynila yan, before martial law. Nakilala ko yan, Marcos time na, kasi sila yung mga oposisyon. Ganon, di ba? Dating councilor. Isipin mo, mga councilor na mga dignified na tao rin. Hindi katulad ng mga councilor ngayon. Tumutulo laway, councilor Inchik Beho, tulo laway, councilor sa Maynila, daming yan. Ngayon, nasan ba ako? Yun, tatakbo si
tatakbo si... actually, no, nasa DCMA ako, di ba? Kasi nga, atensya ako eh. NHA. Naging NHA pa yan. Di ako nakinabang dyan. Kahit ano. Ang dami nga nakakuha ng housing dyan eh. Lupa, kiatsensya. Ako, wala kahit sa paso eh. Yung mga hayop na kasama niya, no? Lalo na yung Warren. Naku. Wala yun. Illiterate na ano yun eh. Wala namang alam yun eh. Tagabukas ng pinto. Ni Atienza. Boy. Kilala ko yung mga matatandang nakasama namin sa grupo niyan eh. Namatay na nga si Manning Guevara. Nabulag pa yun eh. Ang alam ko, namatay na. Ewan ko kung totoo yun. Nabulag pa yun eh. Si Manning Guevara eh. Una kong makilala si Atienza eh. Yan ang kasama eh. Yung mga taga-immigration eh. Si Lina, yung taga-immigration. Mga magkakaibigan kasi yun. Kasi yung si Joey Lina, ano yan, yung asawa ni Joey Lina, pamangkin ni Atienza. Kaya magkakamag-anak yan, mga kaibigan, by affinity. Ngayon, tatakbo yan, tumakbo yan, Mayor, talo. Yung unang eleksyon sa administration ni Cory Aquino, talo kami. Ang vice mayor niya, si James Barbers. Si General, si Kano, mga kaibigan. Tsuhin yun ni Bobby Barbers. Pero yan, naging chief of police ng Maynila yan. Naging bata rin ni Lacson yata yan, si Barbers. Mga kaibigan, nung mababang pulis pa lang yan. Tumakbo yan sa madalit sabi. Talo kami, di ba? Sumunod, tatakbo na naman, pumunta ako sa bahay eh. Malimit ako sa bahay niyan eh. Pagka yung ganon, yung nabalitaan kong kakandidato, pumupunta ako. Pinapasyalan ko. Mabait naman sila sa akin noon. Nung wala pa sila sa pwesto. Kasi pagpunta ko sa bahay nila, kahit papano, napapainom ako ng kape. Wala nga lang gatas. Kapit asukal. Tapos yung iniinuman kong kape, kwento ko sa inyo, di-describe ko yung itsura ng pamumuhay nila noon. Ibig sabihin, hindi naman sila mahirap. Kasi yung tatay niyan, dating official din ng Manila City Hall. Dalawa sila eh. Yung tatay niya, naging director ng DPS. Si Don, Pepe. Don Pepe Atienza. Junior yan eh. Jose rin yan eh, si Atienza eh. Jose. Ang palayaw niya, Lito. Pero yung tatay niya, si Don Pepe Atienza. Panahon ni Bagaching, director yun ng, yung mga nag-aakot ng basura. DPS. Ngayon, eto. Pupunta ako sa bahay. Pagkakapin ako. Describe ko sa inyo yung lamesa. Yung pinaglalagyan ng kapeng iniinuman ko, yung pinaglagyan na siya ng kape, yung naubos na, yung instant coffee, na naubos, yun ang ginagamit na baso. Di ba? Bote yun eh. Yun, doon ako uminom ng kape. Yung tapete ho ng lamesa, nagmamantika pa eh. Inuman yung tapete yung plastic, yung mga may bulaklak, di ba? Ganon ang bahay. Wala sa pwesto, di ba? Naging NHA, wala man akong pinakinabangan dyan eh. Tatakbo siya, vice mayor na. Eto, bali ba nung natalo yan kay Mel Lopez, si Mel Lopez, para malaman yung maginoo sa politika, di nanalo. Alam nyo, ginawa ni Mel Lopez, pinuntahan niya sa bahay. Para iabot ang kanyang kamay kay Atienza. Doon umanga ako yung Mel Lopez doon eh. At nandun yung tatay, kinontak siguro ni Mel Lopez yung tatay dahil former ano nga yun eh, City Hall official yung tatay niya eh.
Oh, at saka maraming kaibigan nyo, mas mabait yung tatay niyan. Malayo siya ron. Ba, nakasimangot pa si Atienza nun eh. Tatandaan ko eh, parang ayaw niya eh. Labag sa kalooban niya, tinalo siya eh. Mapait. Ha? Ayaw niya matanggap. Pero si Mel Lopez, pumunta sa bahay niya. O ngayon, eto na. Mel Lopez, binabanatan ko yan. Pero walang, si Mel Lopez, walang masamang tinapa yan. Ang natatandaan ko pa nga eh, kahit saan kami magkita ni Mel Lopez, umiiwas ako dahil baka mamaya, kung makita ko, sumama yung araw nila, umiiwas ka, di ba? Pero hindi, siya ang lalapit sa'yo. Maginoo eh. Tingnan ninyo mga pinagpalit kong mga opportunity. Pagka tayo tumulong sa tao. Pero yung mga tao na natulungan natin, isa lang ang marunong tumanaw ng dyan. Si Mayor Lim lang yun. Yung mga yan, wala yan. At hindi naman tayo nag-i-expect kasi trabaho naman natin to, di ba? At saka pangunahin, yung interest ng taong bayan. Lalo ngayon, pinagdaanan ko na yung kabiguan. Aanin pa natin yan ngayon sa edad natin. Di ba? Wala na yan eh. Wala na sa atin yan eh. Ngayon, ang sinasabi natin, pag-aralan mo history niyan, ang track record niyan. Lintik na mga wilalang yan tao niyan, di ba? O, sino nag-appoint sa kanya sa NHA? Di ba si Cory? O, bakit nung naki-GMA na siya? Nakaalaban ni GMA si Cory. Di ba? Tinanggalan ng security. Di ba? Nakikimura si Atienza kay Cory. Pwede namang hindi siya magsalita eh. Lang utang na loob eh. Mga kaibigan eh. Kaya mag-iingat kayo, mga sawayan. Di ba? GMA, sip-sip buto. Ano naging presidente si Erap? Ano nangyari? Sip-sip buto naman siya kay Erap. Di ba? Erap pala muna. Pagkatapos nung GMA na, GMA naman siya. Kaya naging DNR secretary, di ba? Ang galing sa lollipop. Mga kaibigan. Ito pa, isang katarantaduang ginawa sa akin yan. Ito, may mga nakakakilala kay Kauding di ba, nakikinig sa atin. Si Kauding Bartolome, yung nasirang commentator. Kaibigan ko yun Close kami noon, si Kauding. Lagi kami magkasama noon, pagka nagkita kami noon. Mag-iwalay kami noon, pag uwi na siya, uwi na ako. Ganon. Kasama kami lagi, lalakad kami. Ngayon, isang araw, Vice Mayor na yan Vice Mayor. Eto na. Dumating ako ngayon sa diyan sa Ermita, hindi ko matandaan kung sa McDonald's o dun sa anong tawag dito, sa coffee shop ng pavilion. Mga kaibigan pagdating ko, dinatnan ko si Kauding, nagkakape. Sabi, mabuti niya, dumating ka Bakit? Nahuli ka lang Galing dito si Atienza nakita ko Lumapit sa akin Sabi nga nun, binati ako. Sabi niya, hinahanap ka Sabi, nasa na niya si Percy, puntahan niyo akong dalawa doon sa Ay ka, pumunta na tayo doon. Sabi ni Kauding. Di pumunta kami doon sa Office of the Vice Mayor. Pagpunta namin doon, akalain ninyo, pinaghintay kami, wala pala ron. Hindi ko alam kung wala ron o nagtago. Hindi ko alam sabi ni Kauding, tara na, umalis na tayo. Sabi, ayaw ninyong pinaghihintay Si Kauding Bartolome, masungit yun. Ngayon, nagpaiwan ako. Umusyoso ko, may nagkakagulo sa Office of the Mayor. Ang daming reporter, punong-puno.
yung araw na yun, ang daming tao. Di sumingit ako. Singit ako. Hanggang sa makapasok ako. Hanggang sa magkatulakan at napaupo ako sa dami ng tao, sa sikip. Akalain nyo, yung naupuan ko, lamesa pala ni Mayor Alfredo Lim yun. At pagtingala ko, nandito sa tabi ko, nandoon ako sa paa ni Mayor Alfredo Lim. Hindi ako kilala eh. Di ba? Naku, sabi ko, ba't ako napunta rito? Biglang yung polis ay isinara yung pinto. Eh di, yung tao sikip doon sa loob. Alam niyo kung anong araw yun? Yun yung araw na pinaaresto ni Mayor Lim. Yung may kinalaman sa istapa doon sa PAMAS, sa award. Yung hindi binasa yung tunay na nanalo. Ang binasa kung yung ibang artista, pinaaresto sila. Yun yung araw na yun. Hindi ko makakalimutan na walang yayang attention yan eh. Isipin mo, hinahanap daw ako, kaya mahalagang sasabihin nun. Si Kauding pa naman sabi, halika na, tara na, magpunta na tayo nun. Akala buong paniwala ni Kauding may mahalaga eh. Tapos nadismaya rin si Kauding. Ngayon, nung yan, tatakbong vice mayor yan. Pumunta ako sa bahay niya ni. Tatandaan ko pa makita ko, pinakita ko. Kumusta na niya? Sabi ko, tatakbo ba kayong mayor? Sabi ko, tatakbo kang vice mayor. Sabi, hindi bale. Sabi niya gano'n. Silim naman ang mayor ko. Kita ninyo. Pagka yan, may kailangan magaling. Mabuti kang tao sa kanya pag may kailangan siya sa'yo. Pero pag wala nang kailangan niya, may kailangan eh. Kaya yan, binobola niya si Mayor Isko Moreno. Dapat malaman yan ni Mayor Isko Moreno, di ba? Na binobola siya, mga kaibigan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bahay, tibay, ang bilis ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka. Isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay, tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Join Philippine Ballet Theater in a weekend of culture and history as they open their 33rd season with Mirinisa, a tale of love and adventure set in the southern seas of Mindanao. Mirinisa is based on an award-winning story by national artist Jose Garcia Villa and choreographed by Julie Borromeo and Felicitas Radaico. Just in time for its 50th year since its debut, Mirinisa gets a fresher perspective after being restaged by PBT's artistic director, Ronilo Jainario, and with live accompaniment by the musicians from the Philippine Barangay Folk Dance Troupe. Catch Mirinisa at the Tanghalang Nicanor Abelardo of the Cultural Center of the Philippines on July 27 at 3 p.m. and 8 p.m. and on July 28 at 3 p.m. For ticket inquiries, please call PBT office at 632-8848. And for more updates, follow and like our Facebook page at facebook.com/Philippine Ballet Theater and on Instagram at Phil Ballet Theater. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid.
Magpapatuloy po tayo. Yan, sila sa Kimachensya nung araw. Naku, ang liliit pa niyan. Napupunta ako sa bahay na niya. No? Alam nyo, yan pa, si Saki Matienza, naging councilor yan, di ba? Unang konsihal yan eh. May isang editor ng malaking pahayagan, naaya ako, meron kaming meeting eh. Ngayon, dumaan kami dyan sa City Hall. Magkasama kami. Sabi niya, tara, kailangan ako dito kay Kim. Sabi ko, sinong Kim? Yung anak ni ni Atienza. Di pumasok kami. Bagong konsihal yan nun eh. Merong deliberation nun ng committee nila yata eh. Baka kalain mo eh. Di ba, naka-record yung mga meetings na yan, di ba? May minutes yan eh. Naka-record pa yan. Yung tape, kung ninonote lahat ng sinasabi doon. Baka kalain mo eh. Kung ipakilala ako niya, nung araw. Tinitigil lang meeting eh. Pag nakita ko eh. Ganun mambola yung mga yan. Mga kaibigan. Lord, ladies and gentlemen, mga ganun eh. Sipin mo yan. Mga kaibigan. Mag-ingat si Isko Moreno. Hindi lahat ng pumupuri sa'yo, totoo yun. Minsan, yun eh. Strategy yun eh. Para ipahama ka. Para manakaw yung tiwala mo. Di ba? Yan ang pag-ingatan ni Isko Moreno, mga kaibigan. Hindi naman natin talaga nakaandam pag-usapan yan eh. Kaya lang, ito nga si Isko Moreno na ngayon ang man of the hour. Wala na, Pacquiao. Tingnan mo. Kahit manalo yan, o ano man ang resulta ng boxing sa linggo na yun, di ba? Yung laban niya. Wala sila hanggat wala silang napapatunayan eh. Kusa yung tao ang dadakila sa iyo eh. Alin, yung pinagagawa mo ngayon eh, inaayos pati yung mga monumento, di ba? Sipin mo, pati ninuno niya dadakila sa kanya eh. Di ba? Sa ginagawa niyang yan eh. Ituloy niya lang, di ba? Binabati natin si Lito Gloria Gomez. Ayon sa kanya, taga Antonio Rivera Tondo raw siya, dyan siya isinilang at lumaki. Mukhang mas matanda siya sa akin, si Ginoong Lito Gloria Gomez. Pero may mga kilala po ako dyan sa Antonio Rivera. Si Ray Pajardo, taga riyan eh. Di ba? Sa Antonio Rivera. Yung si ganong araw dyan. Ang kilalang pangalan ng araw dyan, si Doming Alarcon. Sa pagkakaalam ko, ang mag-anak pala ni May Lopez, sila Bening Buro. Ito si Doming Alarcon, yun ang kinikilala dyan. Sa Antonio Rivera. Si Ray Pajardo, Delegate Ray Pajardo. Pumanaw na rin yun. Taga Antonio Rivera yun. Tsaka dyan sa Katamanan. Sa tapat niyan. Marami din po akong kilala dyan. Si Leonardo Manansala de Guzman, 5 taon na raw siyang nakikinig sa atin. Siguro, ngayon niya lamang muli natuklasan ang ating programa. At babatiin ko muna. Happy birthday si Soli Santiago. Birthday ngayon. Nandiyan sa Japan ng Santiago sister, si Soli. Kahapon ng birthday niya, hindi natin nakaligtaan natin eh. Ngayon natin naalala. Binabati natin, belated happy birthday kay Soli Santiago ng Santiago Sisters na nandyan sa Kanagawa, Japan. Narito ang ating pagbati.
para sa nagdiriwang ng kanilang karawan. Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy po tayo, babati-bati tayo. Magbabasa tayo ng mga ano ho dito, mga reaksyon at pagbati. Si Jerry Grad, nanonood sa atin from California. Si RJ Rivera. Si Ledge Chulbo, isang musician. Si, ano to? Ano to? Hirap basahin eh. Angkang na ano ko rito pag binaliktad mo eh. On this evening on a Friday night, summer breeze for you, Kuya Percy. Salamat ha. Hindi ko mabasa pangalan mo. Yil lang dulo eh. Y-I-L-L. Si Jerry Grad ng California, binabati natin. Nabati natin, no? Si Reddy San Miguel from San Bernardino, California. Oh, malapit din sa LA yan, di ba? Si Mary Ann Reyes from Tokyo. Nalilibang ako sa mga kwento niyo po. Yung mga tira daw kihirap. Eto si Ang Bilao. Magandang gabi sa inyo ha. Eto, nasa New York siya eh. Binabati natin yung kumpare niya raw, si Pastor ng Sakalumpit, Bulacan. Si Arlene Tanyedo Barrias, nakatropa natin, at si Ramon, ay binabati natin ha. Sa Amsterdam sila, nakabase sa the Netherlands. Si Chodora Alcairo, Willie De La Cruz, June Vega, idol natin nung high school tayo, si June De Vega. Schoolmate natin yan. Mga ano nung araw, mga lover boy of the year nung araw yan. Hindi, mga ano yan eh. Sila mga senior namin eh. Si Rudy. Rudy Santos ba yun? Si katropang Jorge Beichong, nasa Tokyo, Japan. Nabati natin. Si Glendale Chio. Si Carmela Torres Balcos. Ito, katropa rin natin ito. Si Oscar De Jesus. Katropa rin natin yan. Si Adi Reyes ng United Kingdom. Si Oscar naman, taga-California rin yan. Si Devera Mondala Leo Di Lope. Sabi niya, make Manila great again. Si Andres Bonifacio sa Michigan, ay binabati natin si Carmela Torres Balco. Sabi niya, man of the hour talaga ang ang mayor ng Manila. Si Ernesto Buco ay binabati natin diyan po sa Gagalangin, Tondo, Manila. Birthday niya pala. Happy birthday ulit kay Erning Buco. Si Mayor palang Isko, dignitaries na ang mga nauuna bumisita at nagpapakilala. Meron ako na amoy. Amoy presidential si Isko.
Sabi ng incheck, ako melon amoy. Amoy melon. Binaligtad lang eh, no? Francia Morales Nunez sa New Jersey po, nanonood sa atin. Mukhang nabuhay si Rosemary Victoria Cor na ating katropa at kasama natin sa live jamming. Si Carolina Luge ay binabati natin. Gabriel Ramos. Salamat din ho. Si Willie C. Si Ella Galiev. Ano ito? Rehencia. Oo. Kumusta po? Si Lorette Cruz Tokita, nanonood from Tokyo, Japan. Si Jet Ramos, binabati natin. Si Rikami Agujetas, watching from Taiwan. Kumusta po? Si John Panopio ng Australia, binabati natin. Rosalinda Tabangcora. Si Kamaita Basilio pala ng Geneva, Switzerland. Si Rega Salvador ng Bulacan. Si Katropang Carol Torres Brihiño. Kumusta ka na? Si Jerome Panes, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Kumusta kayo dyan, ha? Jerome. Si Christina Laksina, Maya Pabengi po. Magandang gabi rin po sa inyo. Si Rosita DC, katropa natin, fresh from Japan. Si Luningning Mabasa Barawid. Si Levi Panahon. Sabi ni Rega, pwede po presidente si Pacquiao, nag-aaral pa naman po elementary, bunso niya. Sa PTA muna. Konti pa, no? Matagal pa siguro para kay Pacquiao. Hindi, bahala siya. Hindi pa naman natin nalalaman eh. Kung tatakbo talaga, pero ako, amoy ko eh. Kumbaga eh, Ismela ni Marquez eh. Belaji Rehencia pala. Sabi niya, naku, magboxing na lang po si Pacman. Nanonood siya from Kuwait. Yun. Belaji Rehencia. Si Chor Bonaobra. Sabi ni Levi Panahon, good evening, Ka-Persi. Naalala ko nung panahon ni Mayor Antonio Villegas ang salitang yeba na naangkop kay Isko Moreno. Yeba! Wala na yun, wala na nagsasabi ng yeba, no? Si Villegas, binansagan yeba, pero yung yeba nung araw, expression yun eh. Noel Campos ng Pittsburgh, California, binabati natin. Si Mary Jane Reyes, kaya bumabagsak ang Pinas. Pwede ba tama na Manila leader ang magpapaasenso Pinas at hindi ang taga Mindanao o Visayas? Si Ate Salves Macario, mamaya na trabaho basta makapakinig at makita ang live nyo. Thank you naman. Si Dr. Genevieve O'Connor Del Mundo, nanonood sa atin from Cerritos, California. Si Alex Mabasa Muleta. Si Lita Rabia sa New York ay nanonood sa atin. Si Gabriel Ramos. Pwede itapat kay Pacquiao siguro si Amay. Pareho silang Bisaya. Diba? Si Jun Mollasgo, sa boxing na lang si Pacman bilang congressman at senatong wala naman siyang ginawa. Kawawang mahal na bayang Pilipinas. Si Nick Ignacio,
Binabati natin si Wilfredo Del Mundo watching from California, si Tahete Papete Bora Bora, Paterno Limcauco Jr., Basika Ani Flormata Saludes, binabati natin, at si Kaenyang Mina, si Dwin Cabalchera Ocampo, Isko for President, Manila Great Again, Marites Daag, mananalo si Manny 2022 kung Moni ang gagalaw. Sana naman yung makabayan talaga ang tumakbo, hindi yung makachina. Itong mga ibang kandidato kasi umaasa ng basbas kay Presidente Duterte. Lahat sila nagangad mabasbasan. Hindi mo kailangan basbasan ka ng Presidente. Bakit siya? Nung ba siya tumakbo, binasbasan ba siya ni Panot? Kalaban niya nga yun. Di ba? Oo. Wala yan. Yung mga naghahangad, basbas. Basbas, barabas. Si Dave Dumbrique ay binabati natin. Sayang nga si Gibo. Matalino yun. Mas matalino pa kay Panot. Layo naman. No comparison. Si Gloria Cabangon from Chicago ay nanonood. Si Tito at Gloria Cabangon, nanonood sila. Si Reytes Costa, watching again from Manassas, Virginia. Ayan. Si Linda Espiritu, nanonood from Taytay, Rizal. Si Vicente Prasdilla, nanonood sa atin. Ambet Milan, laging naka-tune in. Si Philip Glenn Araw, matagal na nating taga-subaybay sa Quezon City. Si Luciano San Felipe Bayani, nanonood from Hanoi, Vietnam. Linda Punzalan, nanonood from California. Si Marlon Lansangan, ayos na naman ang araw ko, live streaming na naman from Rancho Cucamonga, California. The best ang show kaysa doon sa si Eden Cruz Payumo, nasa ano rin ito, sa US of A. Si Larry Atanasio, si Prince Nigosa ay nanonood from Los Angeles. Si Joel Cruz, binabati natin. Si June Lennon Mans. Ako po si June Manas. Sa nakikita ko sa inyo, pakausay na mga analyst, kayo na ang the great Nostradamus. Hindi ho? Si ano lang yung atin, yung mga pinagdaanan. Lang natin yung kinukwento natin. One extraordinary doon. Ang kailangan mo lang, matandain ka, di ba? Si Leofin Tanaleon, binabati natin si Chuakok Tai. Nagoyo po tayo ni Noynoy Abnoy. Dati kala kasi namin matino, hindi po kasi namin alam abnormal. Ganun talaga. Kaya tayo naman pare-pareho naghahanap ng matino. Ngayon, kung yung napili natin, inakala natin matino, tapos nagloko, hindi na natin problema yun. Hindi na natin kasalanan yun. Ang hinangad natin, mabuti, sila nagpakasama, sila yung may kasalanan. Tsaka sila yung nakaupo, hindi naman tayo. Si Eric Swan, pwede ba akong pumasyal dyan pag-uwi ko? Pasyal kayo rito. Gawin nyo luneta tong studio namin. Okay lang. Di ba? Pwedeng pasyalan ito. Tatalunin sila ni Mayor Isko. Sabi ni Leofin. Si Noel Yoli Ebe. Nanonood din. Si Napoleon Gasga Puliero. Si Vic Soto, okay yun. Vic Soto! Ay, nako. Si Napoleon, nabasa na natin. Nasa Riyadh pala si Mr.
Napoleon Gasgapoliero, yun, Saudi Arabia. Si Rodel Alfonso, binabati natin. AG Vistal Magalona. Josie De Silva Ignacio. Kala ko hindi ka makapanood, Josie. Ng Canada. Si Rodi Santos ng Bandang Horoscope. Nabati natin nandiyan sa California. Si Ed Kilop from Yambu, Kingdom of Saudi Arabia. Lagi silang nakikinig. Gala ng sinabi ni Dolphy. Keep it up. Gaya ng sinabi. Salamat. Si Maverick Smith. Saludo raw siya sa ginagawa ni Mayor Isko sa Maynila. Kaya lang haba. Hindi ko mababasa. Si Ed Carillo. Mayor Isko, balik. Number 1 city of Manila. Proud to be Manileño. Si Emilski Zapata Sablan, binabati natin. Si Algent Toquero. Si Mary Ann Reyes. Si Diosdado M. Verana. Si Glendale Chio. Si Albert Kalangi Carion. Malinaw na kontaminado. Yun, ang gobyerno. Si Bak Kiaonza. Watching from Long Beach, California. Si Susana de los Santos, nakatropa natin. Nakikinig din sa radyo yan, sabay na nanonood. Si Jovel Tan, gustong sumausaw sa kasikatan ni Isko para siya ay maging mabango rin sa tao. Halimaw yan si Atchesa. Mga kaibigan, yun na nga ginagawa niyan, deodorizer si Isko. Ano palagay mo kay Isko? Roll on. Fernando Tabora Cuartina, binabati po natin. Si Telang Padilla. Binabati natin. Ariel D. Kabawatan. Nasa Singapore si Ariel D. Kabawatan. Si Martin Alesis, isang mahusay na sound engineer. Si Mary John Salvador Noceda ng San Diego, California. Napoleon Salido Antifona ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Kumusta po? Si Danilo M. Dichoso Jr., Tess Mantilla. Si J.Yan Reed, Marcos Moreno, kinakampanya ni Kapersi. Hindi kung matatandaan nyo, si Isko gustong ibalik yung mga magagandang programa kay Marcos, Kadiwa, Nutriban. Kita nyo? Yun ang sinasabi, kukunin mo yung maganda. Ayaw mo man sa tao, huwag mong personalin ng public office. A public office is a public trust. Kaya huwag mong personalin yan. Binoto at hindi, pareho mong pagsisilbihan. Pantay. Sabi nga ni Mayor Lim, ang batas ay para sa lahat. Ang gobyerno para sa lahat. Diba? Si Emmanuel Inigo, halos ang oras nagsalita si Mayor Isko sa Rotary Club of Manila, hindi ko narinig na nagsalita ng mura, pero nagtatawa na ng tao. Si Tina A. Rodriguez, watching from Winnipeg, Canada. Bienvenido Cruz Mateo, Manitoba, Canada. Sa Winnipeg din. Si Xavier James, binabati natin. Joel Diaz, si Marlon Lansangan, si Regino Feliciano ng Turin, Italy. Binabati natin, Lorasam Sampaga, Lionel Aquino, si Chich Guevara, si Joe De Lemos, Regidor Reggie Liwanag,
binabati natin, no? Armando Concepcion. Kabila pa ng bugok. Sabi raw ni Kadam yan. Si Ted Noriega di Makulangan. Si Jack Agustin. Berhel Lloyd B. Bulanadi. Binabati natin, no? Ano to? Ang dami pa eh. Sama ng may bahay sa Amerika. Nanonood sila. Si Jerry Maguire. Si Marlene Rojas. Si Roy Cruz ng Perth, Australia. Binabati natin. Si Joy Harvey. Ako. Si Madet O'Connor, Alfonso, binabati rin po natin. Si Drob Rodriguez Tubil. Alfredo Galvez. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa... Si Goldie Badomo Prisci. Maria Teresa Sisante Buwan. Nang yaman, bakit Orlando Mangilog. ang iwanan? Hermer Lagdamen. Ang sarap, mabuhay ng buong ganap. Arnie Randolph Antonio. Wala na po tayong oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Habol natin ang pagbati kay Lolo Benjamin Tado, kay Lola Veronica Tado, sa buong pamilya ng Tado, diyan po sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Sa Lunes na po ang balik natin. Sa pangalan ni Braille, ang ating technical director, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, bulaklak at tsensa. Kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap, mabuhay ng buong ganap. Sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nag-aabit, ang pag-ibig ay kulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. This is